Natatakot ka bang bumili ng electric vehicle? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at marami pa rin talagang nag-worries no sa pagbili ng electric vehicle. Ako personally may mga worries din ako sa electric vehicle at marami rin akong question. At isa dyan syempre yung reliability aside dun sa cost niya in the future. And ngayon, ito naman yung mga nabasa kong comment na mga worries din no ng mga nanonood sa atin. Salamat do sa mga nagko-comment diyan at I highly appreciated yung mga comment ninyo at pumili ako ng mga several comment na sa tingin ko maganda rin na pag-usapan na related sa electric vehicle. At yung number one dyan is available pa ba ang battery after the warranty? So, alam naman natin, fast-paced ang ating technology lalo na sa electric vehicle ano. At yun nga no, after 8 years so tapos na yung warranty. So pag nasira yung battery mo, kailangan mo nang bumili. Ang tanong diyan, available pa ba yung battery na yun? So, depende yan sa manufacturer ano, kung mag-i-stock pa ba sila nun. Ang nakita ko kasing problema sa mga electric vehicle, I'm not too sure kung ito tama tong information ko na to yung battery nilang ginagawa ay hindi naman parang universal. Kumbaga, bawat model, iba-ibang battery pack yung ginagamit. So, ang tanong doon, available pa ba? Para sa akin, siguro sa mga manufacturer dyan na manonood, I suggest na mas maganda maggumawa kayo ng battery pack na universal. Kumbaga, isang type lang ng pack ng battery na pwedeng mag-fit sa marami ninyong model. Para at least, 'di ba? Kaunti lang yung kailangan yung i-stock. Unlike nung paano ko nabili sa inyong sasakyan ay hindi ganun karami nabili. So for sure naman hindi kayo mag-i-stock ng maraming battery pack niyan. And ang question doon is, available pa ba sa inyo after 8 years, after the warranty? So magandang point yun ano. And number 2, mahal ang insurance ng electric vehicle. So ako, first time ko lang din to nalaman na iba pala yung payment o mas mahal pala yung insurance ng electric vehicle. Siguro kasi yung mga worries na pagkakaroon ng fire sa electric vehicle na pag nasunog talagang electric vehicle, sadly, wala na. Talagang halos ubos yun. So, kaya nga meron akong nakita kanina na post na hindi na daw pinapasakay yung mga electric vehicle dun sa barko nila. So, yun yung parang isang worries din sa electric vehicle. Baka hindi mo pwedeng iroro. So maghihintay ka ng roro na pwedeng isakay yung iyong sasakyan. And pangatlo, dapat may portable generator. Actually magandang idea to no. Kumbaga, yung EV company, meron siyang option na pwede kayong bumili ng kanilang portable generator. Na ang idea, habang umaandar, nagcha-charge din yung sasakyan ninyo. Siguro ito yung mga mahilig mag long ride na parang, kabit mo yung portable generator kasi maglo-long ride tayo para siguradong di tayo mauubusan ng charge. Siguro magandang option to, no? Kasi normally sa mga EV naman, yung harap, available naman. Kung pwedeng isalpak dun yung generator at habang umaandar, gagasan mo lang din, nagcha-charge na yung battery, so mas long range ka. So good option to, no? Kumbaga, dapat meron din sanang ganun yung mga EV. Parang option lang naman. Hindi naman kailangan bilhin. Kumbaga, kung gusto mo. Sabihin natin, dagdag ka ng 100,000, bibigyan kita ng generator na pwede mong gamitin, na pwede mong ma-charge yung sasakyan mo habang umaandar. Good option yun, ano? At walang reserve tire ang mga EV. Oo nga, napapansin ko nga, parang tinatanggal na yata nila yung reserve tire. Paano kung mapako yung gulong mo sa expressway? Tapos lalagyan mo nung parang chemical para mabarahan. Paano kung pumutok? Malaki yung butas. Di naman kaya yun eh. Kaya maraming EV user ang bumibili ng donut tire pa rin. Kasi syempre, mas sigurado yun. Kaysa naman dun sa yung anong tawag nila dun?
Parang ano yun eh, parang jelly yun eh, na pag nahanginan tumitigas. And yun made in China, sure ba ang tibay? Nako. Para sa akin yung mga EV naman kung gusto nilang patibayan, lalo ngayon 8 years warranty yung binibigay nila. Hindi ako na at tiwala ako na pinatibay talaga nila yan at kayang tumagal talaga niya ng 8 years. Depende talaga sa manufacturer yan. So, kailangan nyo talagang tignan kung ano sa tingin ninyo yung better na electric vehicle company. And number 6, hindi pa ganun kasubok. Ito, tama na din naman to. No? Kumbaga, lately pa lang talaga nagiging sikat yung electric vehicle. Although, napakatagal na nitong technology na to. Pero, ngayon lang talaga siya talaga sumisikat sa Pilipinas. At, syempre, maraming factor yan eh. Pwedeng sakan sa ibang bansa, okay na okay yung EV. Pero sa Pilipinas, na iba din yung climate, iba rin yung sistema ng driving, baka hindi naman magtagal. So, yung ibang, meron nga nabasa ako mga comment na after 10 years pa daw siya bibili. Titignan niya pa daw yung reliability ng EV at kung baka magbalik loob lang yung mga yung mga naka-EV sa di gasolina. So, i-check niya pa daw. And number 7 is disposable car daw. Para sa akin parang pag ganun na siya. So, para siyang para siyang cellphone. 'Di ba dati yung mga Nokia natin, pag nasira pinapa-repair natin, 'di ba? Pero ngayon, pag nasira yung phone mo, wala na. Palit na lang ng bago. Baka ganun yung mangyari. Baka maraming nakatambak na EV na sa susunod sa atin, no? Wag naman sana. Pero, yun, isa naman talaga yun sa mga worries ng mga tao talaga. And, yun, lastly natin, pag naubusan ng power sa gitna ng kalsada. Well, yan, oo. Isa yan sa mga nakakatakot din, yung naubusan ka ng power, saan mo i-charge? No? At kailangan mo pa daw ipatowing. At as far as I know, libre naman daw yung towing sa insurance, sabi nila. At meron din naman company na nag-o-offer na pwede ka naman nilang i-rescue at i-charge yung sasakyan mo dun sa area o kung nasaan ka man. Pero kasi hindi daw pwedeng basta-basta itulak ang EV, hindi rin pwede basta-bastang itowing lang ng kung sino-sino. So kailangan knowledgeable talaga dun sa sasakyan. At meron nga akong napanood a while ago na pag 5 or 10% yata yung sasakyan na EV nagsa-safe mode. So halos hindi mo siya ma-on. Although may procedure naman para ma-override daw yon para maitakbo mo pa rin. Pero yun nga, dapat pag kayo ay mag-EV, kailangan planado. Hindi dito pwede yung biglang liko. 'Di ba? Yung biglang liko na doon pa tayo, extend pa tayo, mga 5 kilometro pa. Hindi pa pwede yun dito. Kumbaga, dapat as much as possible, planado mo yung kilometers tsaka yung hours ng takbo mo. Hindi pwede dito yung parang may mga sideways, tapos nag-aalangan na yung battery mo. So, yun mga paps, no? Salamat dun sa mga nag-comment sa atin. At I highly appreciate. At kayo, ano ba yung mga worries ninyo? O natatakot din pa rin ba kayong bumili ng EV? Ako personally, marami pa rin akong question. At kayo, ano ba yung mga question nyo pa rin sa electric vehicle? Sana nagustuhan nyo yung video. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.